Panukalang batas na nag-aamyenda sa Rice Tarification Law na layo na mas mapaunlad ang produksyon at kita ng ating mga kababayang magsasaka. Lagda na lang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hinihintay. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Palapit ng maipasa ang panukalang amyenda sa Rice Tarification Law. Matapos ratipikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang Bicameral Conference Committee Report ng Senate Bill 2779 at House Bill number 10381. Tumayo si Senator Cynthia Villar sa plenaryo ng Senado kagabi para iulat ang matagumpay na napagkasunduan ng BICAM. I am pleased to report on the successful outcome of the bicameral conference. The bicameral conference agreed to adopt the Senate version as the working draft of the discussion. The Chamber and our country's thanks as well, Senator Villar, for your hard work in the passage of this measure. Sa bersyon ng Senado, papayagang mag-import ng bigas kung walang available na locally produced rice. Ang Agriculture Secretary naman ay ootorisahan na magtakda ng importing entity sa DA. Pero hindi kasali rito ang NFA. Sa ilalim naman ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF, tataasan ang annual appropriation mula 10 billion pesos magiging 30 billion pesos hanggang taong 2031. Gagamitin ito ng mga implementing agencies. Inaasahan din ng RCEF ay magagamit para sa mga rice-producing areas tulad ng rice farm machineries na makakatulong para sa mga kababayan nating magsasaka. Inaasahan din sa ilalim ng panukala ang financial assistance para sa kanila. Bukod pa dyan ang expanded rice credit assistance para rin sa mga magsasaka na mayroong minimal interest rates at minimum collateral requirements. Bukod sa pag-utang, may lalaan din para sa rice training and extension services na higit sa 2 billion pesos. Sa huli, nasa kamay pa rin ng Pangulo kung ano magiging pasya sa panukalang pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.